Linfeng, wag na. Mingyao, ulitin natin. Linfeng, bukas ang operasyon mo. Magpahinga ka muna. Linfeng, magpahinga ka ng maaga. Pagkatapos ng operasyon bukas, makakakita ka na ulit. Makakaririnig ka na ulit. Pagkatapos ng operasyon, ako ang unang makakakita sa'yo. At makaririnig ng boses mo. Sasamahan mo ako palagi. Di ba? Siyempre, sasamahan kita. Linfeng. Kahit nasa bagong lungsod na ako, nagsisimula ng bagong buhay. Bakit hindi ko pa rin kayang makalimutan ka? Huwag masyadong ma-excite. Hindi kakayanin ng artificial heart mo. Naku, malalate na tayo sa press conference. At ngayon, isang maligayang pagbati sa aming panauhin mula sa South Province. Ang presidente ng Lu Group, si Lu Linfeng. Lu Linfeng, hindi pa rin ba ako makakaligtas? Linfeng. Nakita niya ako. Bakit mayroon siya ng disenyo ng sampagita rin? Linfeng, anong ginagawa mo? Ako, Linfeng, halika na. Naghihintay na ang lahat. Hindi ko inakala na ang press conference ngayon ay para i-announce ang malakas na pagpasok ng Lu Group mula sa South Province sa ating lungsod. Yun ba ang bagong presidente ng Lu Group? Si Lu Linfeng? Ang guwapo niya talaga. Linfeng. Bakit? Bakit ka muling lumitaw sa harap ko? Boss Lu, nabalitaan namin nagpapagaling ka sa loob ng 5 taon. 5 taon? Ano sa ngayon? 5 taon na ang nakalipas, malubha akong nasugatan. Malubhang nasira ang paningin at pandinig ko, na nagdulot ng heart failure. Pagkatapos ng 12 ng operasyon, sa wakas ay gumaling ako. Sa pinakamadilim na panahon ng buhay ko, si Minyaw ang nag-alaga at sumamahan sa akin. Kung wala si Minyaw, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Hindi ko inaasahan na si Boss Lu at MS Jiang ay mayroon palang ganitong nakakatindig balahibong love story. Nakakasana naman. Linfeng. Jiang Mingyao. Sana maging matagumpay ang operasyon ni Linfeng. Jiang Shuwan, bakit nandito ka pia? Tandaan mo ito, kahit 5 taon mo siyang inalagaan. Pampalit ka lang naman. Hindi na namin kailangan ni Linfeng ang tulong mo. Kunin mo ang pera, umalis ka na. Ayaf Montag pia ring umalis? Huwag mong kalimutan, nasa ospital pa ang nanay mo, naghihintay ng pera ko para sa gamot. Ayaf Montag sigurong may mangyari sa kanya, di ba? Ikaw. Ayos, yan ang gusto kong marinig. Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa mga pangarap na walang katuturan. Kung malaman ni Linfeng na ang babaeng nag-alaga sa kanya ng 5 taon ay para lang sa pera, ay tiyak na lalayuan kanya. Dapat mong mahalin siya ng tunay. Marami siyang allergies. Wala. Hindi mo kailangang turuan ako. Linfeng. Bakit iba na ang boses mo? Dahil bumalik na ang pandinig mo. Bakit hindi mo na ginagamit ang jasmine perfume? Masyado nang matagal ang jasmine perfume. Kailangan nang magpalit. Naging ibang tao ako para makasama siya sa mundo niya. Hindi ako kailanman naging bahagi. Ang love story ni na Boss Lu at Miss Jiang ay talagang nakakatindig balahibo. Gusto kong malaman, ano ang susunod na plano ninyong dalawa, Linfeng? Hindi ba sabi mo, magpapakasal ka sa akin ngayon? Hindi ba ito ang disenyo ko ng sing-sing?
Pinagawa ko ito, medyo magaspang pa, pero sa hinaharap. Ay kukuha ko ng pinakamahusay na jewelry designer sa Paris. Si Willie to Wear. Para gawin ang disenyo mo. Sa tamang panahon, magpapakasal ako sa iyo sa harap ng lahat. Ano pang hinihintay mo? Suot mo na sa akin. Ano pa nga ba ang hinihintay ko? Siya ang nag-alaga sa akin ng 5 taon. Ang ganda. Congratulations! Ang saya-saya. Bakit masakit kung wala namang puso? Nang ibigay ko ang puso ko sa kanya. Hindi ba gusto mo lang makita siyang masaya? Ipinahayag ni Boss Lou, ang pinakamayamang tao sa lungsod, ang kanyang pagahon. Talagang parang kwentong pantasya ang pag-ibig. Tumigil ka. Hindi ba't sasakay ka ng elevator? Sakay na. Jasmine. Anong brand ng pabango mong Jasmine yan? Murang pabango lang mula sa di kilalang brand. Pamilyar ang boses na ito. Hoy, Lin Feng, anong nangyari sa iyo? Bakit mo tinatawag ang isang maliit na empleyado? ang boses niya. Mas katulad pa nga ng taong nag-alaga sa akin ng 5 taon. At gumagamit din siya ng pabangong Jasmine. Lin Feng, huwag kang mag-isip ng ganyan. Pagkatapos mong gumaling sa pandinig, nagbabago ang tono ng mga tunog na naririnig mo. Ang pabangong Jasmine, karaniwan lang naman iyan. Kung gusto mo, magpapapabango ulit ako ng Jasmine. Magsisimula na ang gabi, tayo na. Magising ka na sa kanyang mundo. Si Jiang Mingyao lang ang naroon. Wala akong naging puwang kailanman. Jiang Shuan, binigay ko na sa iyo ang pera. Ano? Gusto mong maging prinsesa ang palaka? Nagpakita ka na naman sa harap ni Lin Feng. Nagtatrabaho lang ako. Nagtatrabaho? Sinong niloloko Montag? Akala Montag beatanga ako? Talaga nga, katulad ng nanay mong kabit. Sa butot balat, mahirap. Hindi kabit ang nanay ko. Galit ka na? Kung ganun ka kakonsernet sa nanay mong kabit. Mas mabuti pang lumayo ka sa aking Lin Feng. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung may mangyayari sa nanay mo. Bakit ang tagal mo? Kanina, sumagot lang ako ng tawag, may pinag-usapang negosyo. May dala akong maliit na cake para sa'yo. Dumaan ako sa isang sikat na dessert shop kanina. Dinala ko ang bago nilang produkto. Magmaneho tayo. Ito ba ay mango? Lin Feng, pasensya na. Hindi ko alam na allergic ka sa mangga. Okay lang, hindi kita sinisisi. Bakit? Ayaw Montag ba? Hindi. Gusto ko. Bakit simula nang ako ay muling nakakita? Parang ibang tao na si Mingyao.
Tingnan niyo ang record ng bagong empleyadong nagngangalang Jiang Xuan sa kumpanya. Ang pigi ngayong gabi, lahat ng dumating ay mga matatandang pinuno ng kumpanya. Maging matalino ka kaunti lang. Tayo na. Nakikita Montag BA? Lahat ng mga ito ay mga importanteng tao. Sagot lang ako ng tawag, libutin mo muna ang lugar dito. Kalimutan mo na siya, ikakasal na siya. Ang mundo ni Lu Linfeng. Hinding-hindi magkakaroon ng lugar para kay Jiang Xuan. Jiang Xuan. Hindi kaya nakilala na niya ako? Boss Lu, paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ba nakasulat ito sa imo? Tama nga, para sa kanya, isa lang akong hamak na empleyado. Salamat po, Boss Lee. At Boss Wang sa pagsuporta ninyo sa aming Linfeng. Wala ayan. Nabalitaan ko, ikaw ang nakakuha ng proyekto ng Linyu Jewelry. Ito ay resulta ng pinagsamang pagsisikap ng buong departamento ng disenyo. Linfeng. Ano ang ginagawa mo ito? Linfeng. Hinihintay ka na ni Chairman Lee ng Linyu Jewelry. Sabihin mo sa kanya. Pupunta ako 10 minuto mula ngayon. Paano pwede yon? Nakapag-ayos na tayo ng oras. At hindi ba gusto mong subukang bilhin ang Linyu Jewelry? Kailangan nating ipakita ang ating sinseridad. Sige na. Hindi ka pa tumitigil kay Linfeng, huwag mong sisihin ako. Nabalitaan Montag na BA ang ating Linyu Jewelry. Binili na ng Lu Group ang bagong presidente. Dumating ngayong araw at narinig ko na ang bagong presidente. Personal na inimbitahan ni Boss Lu. Hindi natin alam sino itong mahiwagang tao. Boss Jiang, tuloy po kayo. Mga katrabaho, itigil muna ninyo ang inyong ginagawa. Gusto ko kayong bigyang pansin ang pagpapakilala ko. Ang babaeng ito. Siya ang bagong presidente ng ating kumpanya. At siya rin ang nobya ni Boss Lu. Jiang Mengya. Boss Jiang, bigyan natin siya ng mainit na palakpakan. Boss Jiang, ito nga po si Jiang Xuan. Ano ka pang nakatayo diyan? Tinatawag ka na ni Boss Jiang. Halika rito. Halika, halika. Boss Jiang. Xiaojiang, narinig kayo. Ikaw ang nagdisenyo ng konsepto para sa Linyu Jewelry. Boss Jiang, baguhan lang si Xiao Jiang. Pero napakatalino niya. Halika, halika. Boss Jiang, tingnan mo ang kanyang disenyo ng alahas. Napakamalikhain. Malikhain. Oo. Jiang Shavan. Kinopya Montag ito, di IBA? Kinopya. Kinopya ni Jiang Xuan ang disenyong ito. Manggongopya. Walong haya. Hindi ako. Boss Jiang, kinopya ni Jiang Shavan. Parang, medyo imposible naman yon. Tingnan ninyo ang disenyo ni Jiang Xuan. Parehong-pareho sa engagement ring ko. Tama, kinopyan nga talaga. Hoy, Xiaoli. Boss Lu, ang impormasyon ni Jiang Xuan na ipinasuri ninyo. Naipadala ka o na po sa inyo.
Mabuti. Bantayan mo rin siya palagi. Siege. Bumalik ka agad. Ito ang aking nobyo, si Lu Linfeng. Isang buwan na ang nakalipas, pinagawa niya sa isang top jewelry designer mula Paris, France. Sie Weika Etovaya. Ng isang custom na engagement ring. Kinopya niya ang gawa ni Master Victor. Paano ka nakagawa ng magandang disenyo? Kinopyä Montag Pala. Hindi ako nangopya. Isang buwan na ang nakalipas nang lumabas ang disenyong ito. Sinasabi mo pa rin hindi ka nangopya. Kaya pala nangopya. Gawa pala ng isang master designer mula sa ibang bansa. Kaya pala hindi makita sa local website. Ang talino mo talaga. Nandito na ang ebidensya, nagsisinungaling ka pa rin. Katulad ka nga ng nanay mong kabit. Walong haya. Ang singsing na ito ay ang unang bersyon ng Jasmine Ring. Litrato ko to 5 taon na ang nakalipas. Patunay ito na orihinal kong disenyo. Hayan, nagpalsipi ka pa ng ebidensya. Ibalik mo. Ganito lang kasarap ang singsing. Pangpalsifikasyon lang pala. Pakiusap, huwag. Anong sinabi mo? Daika o narinig. Mukhang. Nakikiusap ka sa akin. Nakikiusap ako. Ibalik mo ang singsing ko. Kung ganong. Nangopya KBA? Nangopya ako. Talagang nangopya ka, Jiang Shuan. Walang hiya ka. Sinon galing. Ikahihiya mo ang buong kumpanya. Jiang Mingyao, ngayon. Pwede mo na bang ibalik ang singsing? Hindi. Ibalik mo ang singsing ko. Malaking pinsala ang ginawa mo sa kumpanya. Akala mo ba tapos na ang lahat? Ano bang gusto mo para ibalik mo ang singsing? Paano ko ibabalik ang singsing mo? Sa pagkakaalam ko, ang Linyu Jewelry, ang nangunguna sa industriya ng alahas. Sobrang respetado at kilala sa larangan. Pero di ko inaasahan, sa unang araw ko bilang presidente ng Linyu Jewelry, may nangyaring grabe at nakakahiyang pangungopya. Sobrang lala. Si Jiang Shuan, baguhan sa kumpanya. Nangopya pa sa gawa ng International Master. Hindi lang ito pinsala sa reputasyon ng kumpanya, kundi kalapastanganan sa orihinalidad. Sinon galing. Sinon galing. Magnanakav. Manggongopya. Sinon galing. Manggongopya. Sino galing ka? Manangka, walang haya. Jiang Mingyao, tama na yan. Walong haya. Tama na? Simula PA lang yan, Salo. Hinudong isang Montag ang Linyu Jewelry. Umalis ka na. Magnanakaw. Ang walang hiya mong mangungopya. Pahayag ng pagpapatunay. Tama. Pahayag ng pagpapatunay para mapangalagaan ang reputasyon ng kumpanya. At para kay Jiang Shuan, isang malalim na aral, nagpasya kong pilitin siyang magsisi ng publiko sa kanyang pagkakamali at magbubukas ng live stream sa official na website ng kumpanya. Dapat magsisi at humingi ng tawad. Pilitin siyang humingi ng tawad. Tavat. Magkatulad. Kahit ang sulat kamay, magkatulad. Ang babaeng naging kasama ko sa loob ng 5 taon. Boss Lu, may probleme si Miss Jiang. Si Miss Jiang, dahil sa kanyang disenyo ng Jasmine Ring, naakusahan ng plagiarism at pinipilit na mag-live stream para humingi ng tawad. Tingnan Montag. Tavat. Hindi siya nangopya. Iyon ang kanyang disenyo. Agad na patigilin ang paghingi ng tawad ni Jiang Mingyao. Opo. Naka-off ang telepono ni Boss Jiang. Boss Lu. Tavat. Bakit? Bakit mo ako ginaganito? Dahil nasa buto mo ang yamang ayaw mong iwan si Lin Feng. Gagawin kitang kahiya-hiya. Kung hindi mo babasahin, tatapakan ko ang singsing na ito.
Babasahin ko. Ibabalik mo ba sa akin ang singsing? Siempre. Tapat ako sa aking salita. CJ, ako si Jiang Xuan. Ay isang hamak na mangungopya. Ninakaw ko ang gawa ng internasyonal na maestro na si Wiketuo. At gumawa ng peking ebidensya at litrato para linlangin ang kumpanya. Sandali. Parang May. Kulang. Isuot mo ito bago magbasa. Jiang Mingyao, sobra ka na. Ayaw mo na ba ng singsing na ito? Ayaf Montag Rinbeng. Biglang magkasakit at mamatay ang iyong ina. Nakakatawa. Ayon. Ganyan dapat ang pagpapatunay. Magpatuloy ka sa pagbasa. Dahil sa masamang pag-ugali ko. Nasira ang reputasyon ng kumpanya. Napahiya ang mga kasamahan at boss. Hindi naman tapat ang sinabi mo. Umalis ka, lumayas ka sa industriya. Bilisan mo pa. Mangonggopia. Walong haya. Huwag kang magpanggap na kawawa dito. Hubaren Montag muna ang damit bago ka magbasa. Huwag kang magpanggap na patay. Magbasa KPA. Walong haya. Ang dahilan kung bakit ako ganito kawalang hiya ay dahil ang nanay ko ay kabit Kaya pala. sa dugo ko dumadaloy ang maruming gin. Nagdrama na naman. Pagbabasa lang ng paliwanag, nagdugo na ang ilong. Nagpapanggap na kawawa, dagdagan pa natin ng eksena. Tingnan ninyo, pati puso ng babaeng ito, Pek. Lahat sa katawan niya, Pek. Nahiya mo na ako. Ibalik mo ang singsing ko. Dahil maayos naman ang pagdadala mo. Ibabalik ko sa'yo. Kapag naging sikat na designer na ako, ipapaalam ko sa lahat ng magkasintahan sa mundo. Ang Paris ng jasmine ring na ito. Bakit hindi mo na ginagamit? Ang jasmine perfume. Masyado nang matagal ang jasmine perfume. Oras na para magpalit. Anong brand ng jasmine perfume mo? Mura lang, pangkaraniwang pabango. Jen Xuan. Sumira ka sa pangako mo. Sabi mo, ikaw ang una kong makikita pagkatapos kong makakita. Ang singsing ko. Iyon lang ang naiwan sa akin ni Lin Feng. Walang hiya kang mangungopya. Gusto mo pang makuha ang peking ebidensya mo. Para magsinungaling pa. Hindi pwede. Huwag, huwag. Jiang Mingyao, niloko mo ako. Sa tulad mong mangungopya at manloloko, ano naman kung niloko kita? Tingnan natin kung magagawa mo pa. Karapat dapat lang sa'yo. Karapat dapat lang talaga sa'yo. Xuan ako na. Linfong bakit kanan dito. May plagiarismo dito. Xuan. Lin Feng, Ako yon.
Sa wakas, nakita na kita. Paumanhin Xuan, nahuli ako. Nakilala ba niya ako? Paano ito posible? Si Jiang Mingyao lang ang nasa puso niya. Siguro, naghahanap lang siya ng nangopya. Linfeng, bakit ka nandito? Sa panahong ito, dapat nasa Jiangsu ka para makipagkita kay Boss Zhao. Anong nangyari kay Linfeng? May nalalaman ba siya? Ano nang ginagawa ninyo? Workplace bullying ba ito? Linfeng, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi namin sinasadya na pagigpitan si Jiang Xuan. Siya ang walang hiya. Ang design proposal na ibinigay niya sa Linyu Jewelry, hindi lang plagiarismo. Ayaw pang aminin, ito ang pinakaayaw sa industriya, ang plagiarism. Malinaw ang ebidensya, matigas pa rin ang ulo, isa siyang maliit na empleyado. Kakakapasok lang sa kumpanya, nagdala na ng milyon-milyong pinsala sa ekonomiya. Hindi ko siya tinaasan ng sahod. Pinapangako ko siyang mag-apologize ng publiko, hindi balabis. Ganoon ba? Plagiarism. Malaking kasalanan yan. Siyempre, kailangang seryosohin. Jiang Xuan. Ganoon ka ba? Talaga bang? Aaminin mong nangopya ka? Pero ikaw ay kapalit lang. Hindi na kailangan ni Linfeng ngayon. Kunin mo ang pera, umalis ka, huwag mong kalimutan. Naghihintay pa ang nanay mo sa ospital para sa pera. Ayaw mo rin siyang magkaroon ng aksidente, di ba? Binigyan ka na ng pera, pangarap lang ang lahat. Nakakita ka PISA ni Linfeng. Talagang katulad ng nanay mong kabit. Sa buto, mababa, ang sinungaling na ito, lumabas ka, lumabas ka. Lumabas ka. Hindi. Huwag. Mahalaga ba kung aamin ako o hindi? Siyempre mahalaga. Linfeng, gusto mo lang ba talagang patunayan na may kasalanan ako? Hindi ba kayong lahat ay naniniwala na nangopya ako? Bakit pa tinatanong ni Boss Lu ang halata namang sagot? Hindi ganyan ang nangyari. Boss Lu, kung gusto mo lang suportahan ang kasintahan mo, at gusto mo ako ang managot sa pagkawala ng pera ng kumpanya, wala akong masasabi pa. Jiang Xuan, ako ang pinuno ng pamilyang Lu. Hindi pa kailangan ng isang empleyado na magbayad para sa pagkawala namin. Pero ikaw. Pero kinuha mo ang singsing ko. Ayaw mo bang managot sa akin? Ikaw ang kasama ko na nagtiis ng 5 taon noon. Tama ba? Linfeng, anong sinasabi mo? Hindi ka umaintindihan eh. Alam ng lahat na ang kasama mo araw-araw noon. Ay ako na nanatili sa tabi mo ng 5 taon noong mahirap ka pa. Tama ba, Boss Lu? Anong nangyayari dito? Bakit pabor si Boss Lu kay Jiang Xuan? Isa lang naman siyang maliit na empleyado. Ako ang nagtatanong sa kanya. Alam mo kung anong isasagot, isipin mo ang nanay mo. At isipin mo ang mababang antas mo sa buhay. Congratulations! Hindi pa ako sa ko na gumagawa ng lahat para sa pera. Siya at si Jiang Mingyao ang talagang para sa isa't isa. Isa lang akong maliit na empleyado, Boss Lu. Maling tao ang hinahanap mo. Nag-alala lang naman tayo ng walang dahilan. Tama naman. Itong klaseng tao, sabi ko nga ba, paano siya makakonekta sa mayayaman? Natakot ako, akala ko, naka-offend ako sa isang big shot. Impossible yun.
Kamikiin mo naman siya, lahat ng bagay ay tugma. Bakit ayaw mo lang aminin? Jen Xuan, mayroon ka bang sikretong hindi mo masabi? Sabihin mo na. Boss Lu, pakitingnan mo ang iyong katayuan. Nandito lang ang kasintahan mo. Kung ganoon, bakit nga ba? Bakit ayaw mo akong kilalanin? Bakit? Lahat ba ng nangyari noon ay peke lang? Lin Feng. Kapag nalaman mo na para lang sa pera kita inalagaan noon, nagsisisi ka ba na nalaman mo ang totoo? Boss Lu. Ako lang ay isang ordinaryong tao. Paano ako makakaugnay sa isang dakilang tao tulad ninyo? Huling sasabihin ko na ito. Ikaw ay nagkamali ng tao. Nawala ng kuryente. Kailangan kong umalis agad. Boss Lu, kung wala ng ibang bagay, aalis na muna ako. Pero, Bakit siya umalis? Umalis na lang siya? nagkamali ba talaga ako? O kaya, may tinatago ba siyang hirap? Lin Feng, ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit mo naisip na hindi ako ang tao noon? Lin Feng, 5 taon kong kabataan ay iginugol ko sa iyo. Lahat ng tao ay makakapagpatunay. Ano ba ang iniisip mo? Ikakasal na tayo. Huwag kang mag-isip ng ganyan, bukas. Samahan mo akong magsukat ng wedding gown, okay? Pero kung talagang ikaw ang tao noon, ang Jasmine ring, hindi ba dapat ikaw ang nagdisenyo? Bakit sasabihin kinokopya niya ang ideya ng iba? Tandaan, dapat palaging bantayan ang kalagayan ng puso. Ang anumang dahilan na magdudulot ng pagpigil ng pagbomba ng dugo ay maaaring magdulot ng kakulangan ng dugo sa buong katawan at sa huli, kamatayan. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mamatay. Naghihintay pa sa akin si nanay. Jiang Shavan. Kung ipagkakait mo sa akin ang lahat ng ito, hindi kita patatawarin. Bilis, bilis, bilis. Bilis, surgical clamp. Doktor, kumusta si MS? Jiang? Buti na lang naagapan. Kung sandali pa, ang blood pump ng kanyang artificial heart ay titigil sa pagana. Salamat, Doktor. Salamat. Artificial heart. Lin Feng, huwag mong isipin ang puso. Basta mabuhay ka, ibibigay ko ang lahat sa iyo. Nagsisinungaling siya. Lin Feng. Amoy ba? Jasmine. Lin Feng. Kapit lang. Hoy, tama. 120, may tao rito na may allergy. Mango.
Nangingitim na ang buong katawan niya ngayon tapos mabilis ang paghinga. Tibayan mo. Ah, tama. I-check mo ang donor ng heart transplant surgery ko 5 taon na ang nakalipas. Sino ba talaga? Oo. Huwag mong hayaan siyang mag-imbestiga. Ano, gusto mong uminom ng tubig? Bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. May empleyado ng kumpanyang may sakit, bilang leader ng kumpanya. Natural na dapat dumalaw. Halika. Hindi ba gusto mong uminom ng tubig? Pakainin kita. Alam mo ba muntik mo na akong mapatay ngayon? Sabihin mo tak, nag-iban ka BANG Klu Kai Lulinteng. Kung hindi, bakit bigla niya akong pinaghihinalaan? Hindi ko alam. Bitawan mo ako. Ayaf mong sabihin, ha? Kung ganon, ipapakita ko sa lahat. Mukha mong kabit na walang hiya. Ano ba ito? Ano ba nangyayari? Bakit mo pa siya sinasaktan, nananakit? Mabait pa nga ako sa kanya, hindi alam ng lahat, ito. Empleyado ng kumpanya ng asawa ko, hindi maayos magtrabaho. Araw-araw iba't ibang paraan para akitin ang asawa ko. Kabit pala, dapat talaga saktan. Wala ako. Huwag kayong maniwala sa kanyang kasinungalingan. Matapang ka, wala daw. Bakit araw-araw sa kumpanya suot mo yang malaswa? Sinasadyang magpadala ng malalambing na mensahe sa asawa ko. Ano ang ibig sabihin? Sino bang matinong tao, magsuot ng ganyang damit sa trabaho? Akala mo kung ano, umaakit na may asawa. Tulad mo, kahit patayin hindi sapat. Hindi totoo. Peke ang mga larawang ito. Matapang ka pa, nagdadahilan. Boss Lou, noong ginawa ninyo, ang donor ng hair transplant surgery, nahanap na. Ang naktonate ng puso sa inyo, talagang si Jiang Shaban. Ms. Jiang. Ngayon, hindi na kita bibitawan. Sabi ng doktor, si MS Jiang 5 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng hair transplant surgery, kaya ngayon, kailangan mabuhay gamit ang artipisyal na puso. Ang mga bulaklak na ibinigay ni MS Jiang sa'yo. Huwag mo na akong lokohin, 2 araw na siyang hindi pumapasok. Umalis na siya, di ba? Siyempre. Bulag ang mata, bulag ang puso. Sino bang makikisama sa isang basura tulad ko? May nakita ng donor para sa hair transplant mo. Sa totoo lang, may mas nagmamahal sa'yo kaysa sa sarili mo. Ikaw ang kasama kong tumagal ng 5 taon. Bakit ayaw mong aminin? Ano ba talagang tinatago mo? Binalaan na kita. Kung mawawala sa akin si Lin Feng dahil sa'yo, hindi kita palalampasin. Ayaw mong aminin, di ako na ang magsasabi sa magulang mo, para turuan ka ng leksyon. Nanakaw ka ng lalaki, tama lang na masaktan ka. Ano bang itinuro sa'yo ng magulang mo? Tulungan mo ako. Tumawag ng doktor. Baka may mangyari sa kanya, tawagan na ng doktor.
Parang kakagaling lang niya sa operasyon. Tatawag ako ng doktor. Tigilan niyo na yan. Doktor? Magaling lang yan magdrama. Kung hindi, paano niya nahuhulog ang mga lalaki? Naku, kunwari lang yan. Parang artificial heart ang nakakabit sa kanya. Delikado talaga kung walang doktor. Huwag kayong magpanik. Ako ang bahala sa lahat. Oslo, nasa 4 PAZMS, Jiang. Hindi ko alam kung kilalanin kanya ngayon. Nahanap na natin siya. Kahit hindi niya ako kilalanin. Mula ngayon, ipagtatanggol ko siya. Shuan. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo ulit ako. Tulungan. Tumawag ng doktor. Sino ang may lakas ng loob? Sinabi ko na ako ang bahala. Ang ospital na tu sa azawa kao. Sa tingin niyo ba? Hindi ko kayang panagutan to. Sa Lu ang ospital na to. Asawa mo ang panganay ng mga Lu? Lu Linfeng, naalala ko na. Siya yung nasa presscon ng Lu. Ang nobya ni Boss Lu, DIBA? Oslo, ang silid ng babae ni Jiang ay nasa ikatlong palapag. Noong nasa pinakamahirap na panahon si Boss Lu, kasama niya itong 5 taon, at sa wakas ay nagkabukasan na sila ng kasal. Malapit nang ikasal, tapos mang-agaw ka pa ng relasyon ng iba? Wala ka bang konsensya? Tama naman, hindi mo galang alam kung gaano kakabigat. Paano ka magugustuhan ni Boss Lu? Kaya pala napunta ka sa ganitong kalagayan. Ginigisa mo pa rin si Boss Lu. Mukhang gusto mong umangat ng estado gamit ang sarili mong katawan, ah. Pero patuloy lang ang ingay ng blood niya. Kung hindi natin siya ililigtas ngayon, wala pang 1 minuto, may mamamatay na talaga dito. Huwag mo kaming takutin, itong artificial na puso. Hindi naman talaga magiging ganon kalala. Ang walang hiya na kabit na katulad niya, dapat talaga siyang hiwa-hiwalayin. Sinipa lang naman siya ni Miss ng ilang bises. Mura na ngayon para sa kanya. Naiintindihan ko na, dahil lang sa singsing na ito. Kaya nagsimulang magduda si Linfeng. Ibigay mo sa akin ang singsing sa kamay mo. Ito aking singsing. Ibigay mo sa akin ang singsing. Ito ang singsing ng kasintahan ni Linfeng. Binigay niya lang ito sa'yo dahil ikaw ako ang nakikita niya sa'yo. Ikaw lang pamalit sa akin, wala nang iba. Ito ang aking singsing. I think engkantada na ito. Akala niya ba nakuha niya na ang singsing? Pwede na siyang pumalit bilang asawa? Ito ang aking singsing. Ibigay mo sa akin. Ang mga taong katulad niya dapat talaga hiwa-hiwalayin. Tama, walang hiya talaga. Tama. Ang bastos lang talaga. Ibalik mo na lang sa kanya. Ibalik mo untag na. Ang sama ng ugali mo, kinukuha mo ang gamit ng iba. Ibalik mo na lang sa kanya. Tama naman. Ano ang ginagawa ninyo dito? Shuan, ayos ka lang ba? Linfeng, Shuan, paalam na sa wakas. Shuan, tawagin ang doktor. Bilisan niyo. Ilagay niyo siya dito dali. Shuan, Ganon ba ka fragile? Ang ate lang. sino ang gumawa nito? Mukhang lahat naman talaga ng uwak itim ang balahibo. Nandito pa ang sarili niya kasintahan. Tapos ipinagtatanggol niya na siya ng hayak-hayak. Itong engkantada na iyan. Sino sinasabi mong babaeng haliparot? Zeno PABA? Naghahalikan sa may asawa? Gustong umangat agad? Kanyang klase, patayin man, okay lang. Tama, patayin man, okay lang. Tumahimik kayo. Ikaw na naman. Hindi ganyan. Linfeng, makinig ka, ako. Kaya simulat sa pool, ikaw ang nagkalat ng chismis nang una sa pangapi. Ikaw lahat? Hindi ako. Hindi mo ba sinabi sa akin may trabaho ka sa kumpanya? Bakit ka nandito? Isang maliit na empleyado lang siya sa kumpanya. Pero simula pa lang, pinupuntirya mo na siya. Hindi ba't ibig sabihin? Siya talaga yung tao noon? Linfeng, ano ba sinasabi Montag? Totoo naman, dahil sa trabaho sa kumpanya kaya ako nandito. May empleyadong may sakit, bilang boss ko. Dapat bisitahin. Eh ito, paano mo ipapaliwanag? Ang dahilan kung bakit artificial heart ang gamit ni James Wan ngayon, ay dahil noon nang malapit na akong mamatay sa sakit. Ibinigay niya sa akin ang puso niya. Bago ang operasyon ko sa puso. Bigla siyang nawala. Kung hindi dahil sa pagbibigay ng puso para sa operasyon ko,
Bakit siya biglang mawawala? Pagkatapos kong gumaling, bumalik siya. Yung tao noon. Simulat sa pool, siya talaga. Boses, sing-sing, amoy ng sampagita. Lahat si Jiang Xuan. Jiang Mingyao. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Ano ba talaga nangyari? Baka naman. Hindi si MS Jiang, yung kasama ni Boss Lu noon. Di inandaya zia sa kasal? Oo, sige, aminin ka o. Yung taong nagbigay sa'yo ng puso noon. Si Jiang Shavan nga talaga. Pero, yung taong kasama mo ng 5 taon, ako talaga yon. Kahit yung singsing na binigay mo sa akin, nandito pa. Dahil, regalo mo to sa akin sa karawan ko. Lin Feng, tayo ang nagmamahalan, palagi. Nagbigay ng puso si Jiang Xuan sa'yo. Para sa pira. Noon, bulag ka, at nang malaman mong terminal na sakit sa puso mo, halos sumuko ka na. Yung panahong bigla akong nawala, hinahanap ko ang puso para sa'yo. Si Jiang Xuan ang lumapit sa akin. May sakit ang nanay niya, kailangan ng malaking pera. Kaya binigyan ko siya ng 1 milyon. Ganun ba talaga? Ganyan talaga ang nangyari. Ngunit hindi mo alam kung ano ang nangyari. Nagbabago ang mga ugali ng tao. Ayoko lang talaga ng Jasmine ngayon. Pero ang singsing na ito na ibinigay mo sa akin, maingat kong iningatan ito. Ito nga yung singsing na yon. Sa lahat ng panahon, ako ba ang mali? Boss, guysing na SI Ms. Lujong. Buti nagapan. Wala namang malubha, pero Pero ano? patuloy siyang nagsasalita sa panaginip. Ibalik mo ang singsing ko. Pupunta ako agad doon. Linfeng, hindi ba't nanggako ka? Nasasamahan mo ako sa party sa Ruitsuan? Kung totoo ang sinasabi niya, ang laki ng utang ko kay Mingyao. Ang singsing. Ibalik mo ang singsing ko. Parang sinasabi niya. Ang singsing niya ay kinuha ng iba. Hindi na ako pupunta. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan. Sige. Lin Feng, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Bigyan mo ako ng singsing. Ito ang singsing ni Lin Feng para sa kanyang nobya. Ibinigay niya sa iyo dahil akala niya ako ka. Isa ka lang kapalit ka o. Nga. Isa lang akong kapalit. Hindi talaga sa akin ang singsing na iyon. Gising ka na. Nilin. Makakaalis ka na mamayang hapon. Kumusta ang pakiramdam? Mas okay na. Kahapon duty AKOSA North District, tuman ako kay tita. Kumusta si Mama? Hindi niya alam ang tungkol sa puso ko, di ba? Huwag kang mag-alala, wala akong sinabi. Maganda ang pagaling ni tita nitong mga nakaraang araw. Mas matagal na siyang gising. Salamat, Lingkang. Matagal na tayong magkaklase. Dapat lang natulungan kita. Bakit ganito kasakit ang puso ko? Kunin mo ang video sa hallway ng ospital at ipadala sa akin. Lin Feng, alis na tayo. Shavan, may oras ka ba sa weekend? Gusto kitang. Naku, malalat na ako sa part-time ko sa Ruitsuan. Pero, kakagaling mo lang. Hindi ka dapat mapagod. Kailangan kong pumunta. Sa bahay ampunan ng nanay ko. At ang puso ko, araw-araw malaking gastos. Tagay. Ate Mengya, kayo ni Kuya Linfeng. Ilang taon na kayong magkakilala? Kailan ba kayo ikakasal? Basta gusto ni Linfeng. Handang-handa ko kahit kailan. SA Vakas. Ilang taon na rin akong nakinte. Di iba? Ako ang mag-alay ng tagay. Para sa pag-ibig ni na Ate Mengyao at Boss Lu. Tagay tayo. Pasensya na po, Supervisor, nahuli ako.
Hindi ba nag-opera ka? Bakit ka nandito? Hindi ka nagpapahinga? Biyernes ngayon, maraming customer. Kailangan ko talaga ng pera. Makingat ka is apagod, ha? Pag napagod ka, sabihin mo, diyan ka pala. Dalhan mo ng ilang bote ng alak ang mga bisita sa kwarto, 802. Mga mayayaman ang nandoon, siguradong malaki ang tip. Sige, salamat po, supervisor. Walang anuman. Sige na. Ang inyong alak, sana'y masiyahan kayo. Jiang Shavan. Sana'y masiyahan kayo. Sandali. Ate Minyaw, kilala mo pala ang ganito kagandang babae. Bakit ngayon mo lang ipinakilala? Zia? Empleyado siya sa aming kumpanya. Maliit na empleyado, nagtatrabaho ka sa labas? Ganon ba kahirap? Manatili ka na, samahan mo kami. Pasensya na po, may trabaho pa ako. Kayo na lang po. Sandali, sinong nakutos na umalis ka? Hindi ba't kailangan mo ng pera? Uminom ka nito, bibigyan kita ng 10,000. Inumin Montag. Bayad. Talagang mahirap. Huwag kang magmadali. Ganito na lang, ubusin mo lahat to. Bibigyan kita ng 500,000. Ano sa tingin mo? Inumin Montag. Pero kung hindi mo maubos, ibubuhos ko lahat to sa'yo. Hayaan mo na siyang umalis. CJ, iinom ako. Inom na. Inom. Bilisan Montag. Pag naubos mo yan, sa'yo lahat yan. Inom na. Inom. Inom. Bilisan Montag. Inumin mo to, sa'yo na ang pera. Ayos yan. Bilis PA. Gago, pera lang ang habol. Tama na yan. Palayasin mo na yan. Mula noon, alam ko na, hindi na tayo pwede. Kahit totoo man o hindi ang 5 taon mula ngayon, ako na ang pinakaayaw niya sa buhay. Nakakainis, konti lang naman. Ang laki pa ng binigay sa kanya. Sayang. Nakita Montag na? Wala talagang pakialam sa'yo si Lin Feng. Kahit malaman niyang ikaw ang nagdonate ng puso, ano naman?
Nung inapi ka, hindi man lang siya tumingin. Kasi sa paningin niya, ikaw. Panghalili ka o lang. Edi, sana'y tumagal kayo. Eh di, umalis ka na sa kumpanya. Sabi ko, kapag napatunayan kong hindi ako nangopya, aalis ako. Ikaw. Hoy, Shawan, tapos ka na ba? may problema ba? Kagagaling ko lang sa night shift. Dadaan ako sa tindahan mo. Gabi na, hatid na kita. Huwag na. Pero kung hindi mo maubos, ibubuhos ko sa'yo lahat to. Kapag naubos mo to, sa'yo na lahat. CJ, Sige, sandali lang, malapit na ako. kailangan ko nang mag-move on. Lingkang, tapos na ako. Nasaan ka? Anong gusto mo? Tara, Miss Mo, tagay tayo. Shot. Boss Lou, ito yung CCTV SA Hospital. Gumaganda ka talaga, Miss Meng. Sing-sing. Kay Shuan to. Simulat sa pool. Ikaw. Nagsinungaling ka sa akin. Bitawan mo ko. Hinampas Montag, K.O. Hintayin Montag. Nandyan si Lin Feng sa kabilang kwarto. Tutulungan kaya niya ko? Sagipin mo ako. Shuan. Lin Feng, saan ka pupunta? Sa buong buhay ko, wala pang nakasampal sa akin. Ako si Song Dingtian. Wala akong babaeng hindi ko kayang makuha. Tulad ng babaeng katulad mo. Maami sa kalye. Dahil ayaw mo ng pera. Gagasgasan ka o na lang ang mukha monta. Huwag kang mag-alala, empleyado ako ng Lu Group. Pupunta si Boss Lu mamaya. Sino ang hinahanap mo? Ikaw hindi mo rin gustong magkaroon ng ganoong kalaking problema, di ba? Huwag mo akong kakutin sa pangalan ni Luling Feng. Akala mo ba pupunta siya rito para sa iyo? Ano ka, ba? Huhubarin mo ba o hindi? Kung hindi mo huhubarin, ang sugat ng kusilyo, abot na rito. Huhubarin ko. Hubaren. Bilisan Montag. Bilisan Montag. Zino yan? Sinong nakikialam sa ginagawa ko? Boss Lu. Ano ang...
Shuan, Boss Lu, empleyado lang naman siya sa kumpanya mo. Isang maliit na empleyado lang. Kailangan ba talaga? hinawakan mo siya. Boss Lu, hindi na ako ulit. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi na ako ulit. Huwag mo na akong saktan. Boss Lu, Dalhin siya sa presinto. oo. Huwag mo akong hawakan. Hindi tumayo ka. Boss Lu, Boss Lu, Boss Lu, Boss Lu, hindi na ako ulit. Boss Lu. Tandaan mo ang posisyon mo. Mayroon kang nobya. Salamat sa tulong mo ngayon. Aalis na ako. Shuan, alam ko na ang lahat. Tawan mo. Anong ginagawa mo? Ikaw ang tumulong sa akin. Mula simula hanggang dulo, ikaw. Ikaw dapat ang magiging nobya ko. Paumanhin, Shuan. Huli na ako. Mula ngayon, hindi na kita bibitawan. Lumapit ka sa kanya dahil sa pera. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Huwag mong kalimutan. Ang buhay ng nanay mo ay nasa kamay ko pa rin. Alarm Montag BA. Shuan, Sino ka ba para mag-isip ng ganyan? Hindi ako gamit na pwedeng kuhanin at itapon kung kailan mo gusto. Ako ang tao noong mga panahong iyon. O baka naman hindi. Ano naman ang magagawa ko, Boss Lu? Ikakasal ka na. Maging desente ka naman. Shuan, Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Umalis tayo. Ziga. Jen Shuan. Wala akong pakialam kung anong hirap ang pinagdadaanan mo. Ngayong nakita na kita, hindi na kita pakakawalan. Linfeng. Linfeng, bakit ka nandito? May nangyari ba? Huwag mo nang gayain ang sarili mo. Napanood ko na ang nisi sa ospital. Ang singsing ay kay Shuan. Niloloko mo ako simulat sa pool. Linfeng, makinig ka muna sa paliwanag ko. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Maghahawak ako ng press conference. Ipapahayag kong kinakansela ang kasal natin. Huvak. Linfeng, huwag mo akong iwan. Ayoko sanang lokohin ka. Mahal na mahal lang kita. Jen Minyaw. Pigilan mo na ang pagloloko sa sarili mo. Hindi mo naman talaga ako mahal. Gusto mo lang makasal sa akin. Para magkaroon ng walang katapusang pakinabang ang pamilya nyo. Hindi ganun. Pero hindi iyon dahilan para tapakan mo ang ibang tao. Huwag mo nang gambalain si Jiang Shuan. Kung hindi, sisirain ko ang reputasyon ng pamilya nyo. Linfeng. Linfeng, alam ko na. Ang sing-sing. Dapat pinatay na kita. Mainte ka lang. Ma, nakilala niya ako. Ano? Ano ang gagawin ko? Sino KBA? Nasaan ang anak ko? Nasa paaralan pa, malapit ng uyan. Kailangan kong sunduin siya. Ma, ako ang anak mo. Tingnan mo ako. Ako si Shuan. Hindi Kazia. Ikaw ang masamang babae na nambubuli sa amin. Ma, Hindi Kazia. Hahanapin ko ang anak kong babae. Magpahinga ka muna. Ako na ang alaga kay tita dito sa hanginan. Gusto ko siyang makita. uwi ako para kumuha ng kumot para sa kanya. Ziga.
Huwag kang maingay. Lulin Feng, ano nang ginagawa mo? Lulin Feng, tawan mo ko. Hindi. Makinig ka muna sa sasabihin ko. Ano nang ginagawa mo rito? Xuan, marami akong pagkukulang sa'yo. Hindi kita nakilala, Xuan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para mabayaran kita. Jiang Xuan. Ang taong pinangarap mo sa loob ng 5 taon, nakatayo ngayon sa harap mo. Pero hindi ka pwedeng. Huwag kang lalapit kay Lin Feng. Kung hindi, papatayin ko ang nanay mo. Huwag, Boss Lu. Sa tingin ko nagkakamali ka. Noong nag-donate ako ng puso para sa iyo, para lang iyon. Sa pangbayad sa gamot ng nanay ko. Ang pag-aalaga ko sa iyo para kay Miss Jiang. Pera lang din ang dahilan sa pagitan natin. Puro interes lang. Walang pagmamahal. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling, hindi ko kailangan ang anumang bayad puri mo. Ngayon, umalis ka na. Kung hindi mo ako minahal, bakit mo ito pinanatili? Ang singsing na ito. Ang unang disenyo ko bilang designer. Wala itong kinalaman sa iyo, Boss Lu. Kung dahil sa singsing na ito, nagkaroon ka ng maling akala. Itapon mo na. Boss Lu, ikaw ay may kasunduang pagpapakasal. Mas mabuti pang umuwi ka na at samahan ang iyong nobya. Kasunduang pagpapakasal. Kamakailan, ang presidente ng Lu Group ay nagpatawag ng press conference at ipinahayag ang pagpapawalang bisa sa kasunduang pagpapakasal. Narinig mo ba? Para sa akin ba niya kinansela ang kasal? Xuan, ano ba ang inaantay mo? Bakit hindi tayo pwedeng bumalik sa 5 taon ang nakalipas? Ngayon, hawak ko na ang Lu family. Kaya kitang protektahan. Mahal mo ba talaga ako? O mahal mo lang ang isang taong handang magbigay ng lahat para sa iyo? Boss Lu, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kita mahal. Pera lang ang habol ko mulat sa pool. Paano tong mga ito? Yung mga ginawa mo sa akin noon. Pera rin ba iyon? Gago ka. Gago nga ako. Kung hindi mo ako tatanggapin, gago pa rin ako. Bakit hindi sumasagot? Ano? Natatakot ka bang malaman niya? Baka gusto mo siya. Tigilan mo na ako. Umalis ka na. Shavan, nandiyan ka ba? Umalis ka na. Pwede akong umalis. Pera't kumain tayo bukas ng tanghali. May mahalagang bagay ako para sa'yo. Sino ka ba para mag-utos? Si Jay. Ipapakita ko sa iyong si Alin. Kung anong ginagawa natin. Shavan, CJ. Suotin mo to. Huwag mong tatanggalin. Bukas ng 12:00 ng tanghali, papadalan kita ng sasakyan. Lin Kang. Pasensya na. May tumawag lang. akala ko may nangyari sa'yo. Samahan mo muna si Mama sa lounge. Salamat sa pag-asikaso. Sige.
Boss, 2 tomato egg noodle soup. Siege. Boss Lou, ano ang kailangan mo? Ano? Ayaw mo ba talaga sakin? Ayaw mo pang umupo? Kain muna tayo. Narito na ang noodles. Kain na tayo ng noodles. Ah, kayo pala. Ang tagal na nating hindi nagkita. Mga 5 o 6 na taon na siguro. Boss. 2 beef noodles, boss. 2 tomato egg noodles. Siege. Narito na ang noodles. Heto na, kain kayo ng dahan-dahan. Hindi ko inaasahan, ang tagal-tagal na. Naalala pa rin ninyo ang maliit kong tindahan. Kayo, dapat kasal na kayo, di ba? Hindi kami. Kasal na kami. Nakakakita ka na? Boss order. Siege, heto na. Kain kayo ng dahan-dahan. Ano ito? Ipatingin mo ang manuskriptong ito at inarin ang design mo para sa linyong jewelry. Yung mga plano at notes, ipa-authenticate mo. Mapatutunayan nito na hindi ka nangopya. Nagawa ko na. Lin Feng, nagawa ko na. Sana makita ko ito. Makikita mo rin. Sa hinaharap talagang gagawin ko ito. At isusuot ko sa'yo. Salamat, Boss Lou. Aalis na muna ako. Walang utang na loob. Kunin lang ang kailangan, alis kagad. Napakahalaga nito. Dapat ba akong magpasalamat ng maayos? Anong gusto mong pasasalamatan, Boss Lou? Hindi mo ba alam? Lulin Feng, paano ka ba makakaintindi? Hindi tayo pwede. Noon, nilapitan kita para lang sa pera. Magkaiba talaga ang mundo natin. Sa ginagawa mo, lalo lang akong mapapahamak at masasaktan. Huwag mo na akong hanapin. Shuan. Putang ina, mukhang kailangan mong mamatay. Para tuluyang mawalan ng pag-asa si Lin Feng. Hindi. Tumahimik ka. Pasok. Bitawan mo ako. Bakit ganoon kabilis ang tibok ng puso ko? Hoy, Xiaoli, anong nangyari? Naku, nawala si MS Jiang. Gising na. Ano nang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Tumahimik ka. Wala kang malalapitan dito sa gubat. Ay sumigaw ka pa ng ubos lakas. Mas mabuti pang tipirin mo ang lakas mo. Gusto ni MS Jiang na kuhanan ka namin ng video para sa kanya. Masyadong malinis yung mukha nito. Ako na. Kapag patay ka na, saka lang kami babayaran. Sige na. Iwan muna natin siya magdamag. Kain muna tayo, pagod na tayo sa buong gabi. Tara na. Kain muna tayo.
Hello, dumaan ba ang anak niya ngayong araw? Dati palaging pumupunta, ngayong araw lang hindi. Si Jiang Xuan. Nakita mo ba siya? Ano MG nangyari? Wala. Hello, pasensya na po. Nakita niyo po ba ang babae nito? Hindi ko nakita. Nakita niyo po ba ang babae nito? Hindi namin nakita. Hello, pasensya na po. Nakita niyo po ba ang babae nito? Hindi namin nakita. Xuan, saan ka ba talaga? Bilisan niyo, ilapak na yung baraha. Ilapak. Buksan na yung baraha. Ang sama ng swerte ko. Yeyeps muna ako. Tara, tuloy na. Bilisan niyo, bilis. Ang sama ng tira ko ngayon. Magbigay ka ng baraha. Tara, bilis. Meron pa akong isa dito. Dai ka o kaya yan. Ako rin, di ko kaya. Jiang Xuan, mamamatay ka talaga ngayong araw. Boss Lu, nahanap na ang kinaroroonan ni MS Jiang. Ang huling paglitaw ng sasakyan ay sa kagubatan. Sakay na. Opo. Mamatay ka na. Pupunta lang ako sa CR. Bilisan Montag. Nasaan siya? Takas na siya. Tigil na yang paghahampasan. Tara na, bilis. Naku, may nangyari. Pag nahuli ko yung bruhang yon, papatayin ko talaga siya. Anong hinihintay nyo? Habulin and yaw. Habulin. Punyeta, nasaan na yung mga walang kwenta? Anong ginagawa nyo? Habulin niyo siya. Opo. Mga tanga. Tumakbo ka ngayon, bakit hindi na tumatakbo? Hayop ka. Magbabayad ka rin. Katulad ka ng nanay mong baliw. Ang unstable mo talaga. Nanay, ano nang ginawa mo sa nanay ko? Huwag mo siyang galawin. Kung alam mo lang, sana noon pa. Kung nakinig ka lang at umalis kay Lulinfeng, hindi ka sana mamamatay ng ganito. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong galawin ang nanay ko. Wala na siyang alam sa ngayon. Ang hirap ng buhay niya. Huwag mo na siyang saktan pa. Sige, isa lang sa inyo ng nanay mo ang mabubuhay. Basta pakawalan mo ang nanay ko, gagawin ko ang lahat. Huli na, mamamatay ka ngayon. Wanwan, huwag mong galawin ang anak ko. Huwag mong galawin ang wanwan ko. Nanay, Mama, huwag niyong galawin ang nanay ko. Dahil gising na si tita. Mas masaya tayong maglaro. Anong balak mo? Ano sa palagay mo kung mamatay ang anak niya sa harap niya? Lalo pa kaya siyang mababaliw? Jiang Mingyao.
Tao ka ba talaga? Mabuti, Jiang Mingyao. Nanay, Sino nang may lakas ng loob na galawin siya? Lin Feng. Xuan. Lin Feng. Xuan. Valaka Beng Tako es Abuhay? Bugbugin ng mabuti tapos dalhin sa presinto. Opo. Miss Jiang, pasensya na. Bitawan mo ako. Bitawan. Gising ka na. Mabuti talaga ang boyfriend mo sa'yo. 3 araw at gabi siyang nagbantay sa'yo dito. Hindi natutulog. Walang ibang pwedeng lumapit maliban sa nurse at doktor. Nakakita ka na ba? Nahawakan mo na ba? Hindi ako nagsasawang hawakan ka. Kung ganoon, lumapit ka para mas malinaw. Wanwan, kasalanan ko. Hindi kita agad nakilala. Ngayon, nakakulong na si Jiang Mingyao. Paumanhin, napakaraming hirap ang dinanas mo. Mula ngayon, hayaan mo akong protektahan ka, okay? Wanwan, huwag mong galawin ang anak ko. Huwag mong galawin ang aking Wanwan. Inay, kumusta na ang nanay ko? Kagabi, noong sinagip kita, pinapunta ko na si Assistant Lee sa nursing home. Boss Lu, nakatalon mula sa bintana kahapon ang ina ni MS Jia. Namatay siya kaninang umaga dahil hindi na siya naagapan. Ano ang sinasabi mo? Paumanhin, nalete ako ng isang hakbang. Nang dumating ako roon, tumalon na si tita. Mabuti ang may ina. Ang batang may ina ay parang kayamanan. Pagkagulong sa bisig ng ina, kaligayahan. Huwag. Hindi ka o makakanasan. MS Jiang, ito ang nakita ng pulisya. Ang huling sulat ng iyong ina, basahin mo. Inay, nakilala niya ako. Wanwan,
Ayokong palagi kang umurong dahil sa akin. Sa mga araw na wala na ang inay, maging matapang ka at matatag. Pakinggan mo ang iyong puso. Inay, ano ang hiling mo sa iyong kaarawan? Nais kong ang aking anak ay maging malusog at masaya. Sa mga araw na wala na ang inay, maging matapang ka at matatag. Pakinggan mo ang iyong puso. Inay, magpahinga ka ng maayos. Wala nang sakit. Wala nang takot. Susundin ko ang aking puso sa hinaharap. Mabubuhay ako ng maayos. Shuan, mahal kita. Ngunit iginagalang ko ang iyong desisyon. Paumanhin, Lingkang. Hindi ko pa rin magawang makipag-isa sa iyo. Alam ko, at wala ring dapat ipagpaumanhin. Shavan. Baka hindi mo alam, 5 taon kitang inibig ng palihim. Mula kolehiyo hanggang ngayon. Buti na lang naging matapang ako, kahit minsan, wala namang pagsisisi. Maligayang pagbabalik sa ating magaling na designer na si Jiang. Salamat, Boss Lu. Limang taon ka nang hindi umuwi kung hindi pa ako ang naghanap sa'yo. Baka nakalimutan mo na ako, di ba? Di ba matagal mo na akong naitali, Boss Lu? Shuan, Magandang umaga, Ginoong Lu. magandang umaga, Ginang Lu.